The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. Ating wini-welcome lahat nating mga pastors, mga leaders natin, ang ating mga cell group members, mga disciples, mga primary, lahat po ng mga kasama natin ngayon dito sa morning simbahay ay welcome po sa inyong lahat, mga nanay, mga tatay, lahat po ng mga kabataan. At the same time, lahat ng nasa Luzon, Visayas at Mindanao ay ating wini-welcome. Lalo na po ang ating mga kapatid na nasa labas ng bansang Pilipinas, nasa iba't ibang sulok ng mundo. Kasama natin dito mga Filipino workers natin na nagre-reside sa iba't ibang bansa, mga leaders natin, disciples and disciplers, welcome po. Mga invites natin, wini-welcome din po natin. Ngayon lang nakasama natin dito sa ating online simbahay. So, welcome po sa lahat ng nandito ngayon sa ating online simbahay platform. Sa pagsisimula natin mga kapatid, simulan natin ang lahat sa ating pambungad na panalangin. Salamat o Diyos sa panibagong lakas at buhay na binigay mo sa amin. Dalangin namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita, ang siyang tumimo sa aming mga puso at maging gabay namin sa aming journey. And we ask your empowerment sa lahat ng mga kasama namin ngayon dito sa online platform, lahat ng mga anak mo na sa iba't ibang sulok ng mundo. At the same time, I pray na ang mga salita mo, Panginoon, ang siyang maging gabay namin kung paano kami mamuhay at paano namin sundin ito. Samahan mo kami, Panginoon. Sa inang pinagkatiwala sa oras na ito, ang aming sama-samang pagsamba sa iyo dito sa online simbahay platform. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Damin po natin ang mga awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. This is the love I have found, and with this love I am found. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. So freely give. Never could I be worthy, but your love covers all of my sin. I just want you, Jesus. I just want you, my just want you, Jesus. I just want you. I just want you, Lord. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord.
Salamat sa mga awitin na ating narinig mula sa ating CGS Philippines Worship Team. At sa oras na ito, ihanda natin ang ating mga puso, ang ating mga ballpen, ang notebook, at the same time, ang ating mga Bible. At saan man kayo naroon ngayon, ay dapat nyo malaman ang presensya ng Diyos ay kasama natin sa ating mga tahanan, o kayo ay nababiyahe man sa ang lugar, ang Panginoon ay nandyan upang samahan niya po tayo sa ating sama-samang pagsasaluhang kanyang mga salita. Ngayong umaga, ang ating batayan ng ating pag-usapan ay makikita sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Sabi po dito, "Do not be misled. Bad company corrupts good character." Then in Psalms chapter 1 verse 1, sabi dito sa Psalms chapter 1 verse 1, "Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers." Ngayong umaga, ang ating pag-usapan, ang layunin nito kung bakit ito maging paksa natin, upang magiging isa sa ating mga desisyon sa buhay na we must surround ourselves with right people. Lalo na sa panahon ngayon, dapat marunong kang pumili sino yung mga tamang tao sa buhay mo na siyang magbibigay sa iyo ng influence. Kasi dalawa lang yan. May mga kasamahan tayo na nakapaligid sa atin na po pwedeng ikaw ang influencer o itong mga kasama mo ang mag-i-influence sa iyo. So itong mensahe na ito, isang paalaala sa ating lahat. As we go on to our journey, itong mga tao na nasa paligid ko ba, ini-influensyahan nila ako o ako nag-i-influence sa kanila? That is why sa umagang ito, dapat may tayo tayo, may stand tayo, may paninindigan tayo. Tayo ba nahahawa o tayo ang nanghahawa sa kanila? At ang isa sa mga layunin ng mensaheng ito, hindi tayo maging biktima ng mga wrong information. And another one, tandaan natin, kapag ikaw ay may paninindigan, nakabase palagi yan sa kanyang mga salita. Hindi nakabase sa mga tao na kasama mo. Kaya nga dito sa ating binasa kanina, kung balikan natin, napakaiksing talata pero napakalakas ng bilin dito ni Pablo sa 1 Corinthians 15:33. Di ba? Sinabi niya, huwag tayong kumbaga madaya. Ang masamang kasama ay nakakasira ng pag-uugali. Bad company corrupts good character. That is why our theme for today, the danger of having a bad company. Ang panganib sa pagkakaroon ng mga masamang kasama. So pag sinabi company, pwede barkada mo, mga kaibigan mo, pero hindi mo nakikita good company ba yan? Bad company ba yan? Pwedeng natutuwa ka sa kanila dahil hindi sila nagsasaway sa iyo, hindi sila nagko-correct sa iyo. Pero hindi mo alam na influensya ang kanila. Sila ba yung mga tao na may concern sa iyo? O sila yung mga tao na hinahayaan ka sa mali mo at ayaw mo nang may nagko-correct sa iyong mali? So, dapat maging discerning po tayo kasi maapektuhan nito ang next generation natin. Kung magkapamilya ka o kaya mayroong kang pamilya. That is why mahalaga tong ating pag-usapan sa ngayon. Kasi maapektuhan nito pati pamilya mo. Kasi kung sino barkada mo, sino kaibigan mo, sino kakilala mo, pwedeng ikaw ang humahatak sa kanila palapit kay Lord o ikaw ang hinahatak papalayo sa Panginoon. That is why may warning si Paul. Sabi niya, mag-ingat kayo because bad company corrupts good character. So, pinakita ni Pablo yung other side na hindi lamang good company ang nakapaligid sa atin. Mabuting kasama,
o kaya masamang kasama ang nasa paligid natin. That is why ating alamin, sino itong mga bad company na ito? Ito ba ay mga panganib sa buhay natin? Alamin natin, ito ba ay mga dangerous people na ating alamin sino sila at ating dapat itong bantayan sa ating buhay? Mga kapatid, ito ba ang nagpapalugmok sa buhay natin, sumisira sa buhay natin? That is why you must decide for yourself. Kaya sa umagang ito, ihanda natin ating mga puso at isip, no? Pwedeng isa rin tayo sa mga bad company, no? So, aware po tayo rito. Now, bakit mapanganib ang pagkakaroon ng bad company? At sino sila? Number one, itong mga tao nito are mockers. Mockers corrupt good character. So, pag sinabing mockers, mangungutya. Ito yung mga tao na may kasama ka bang kapag tama ang ginagawa mo, pinagtatawanan ka. Ito yung mga dishonest people, mga tiwali, hindi mapagkatiwalaan. So the word corrupt, mga kapatid, binubulok nito pagkatao mo. Sinisira ang karakter mo nito. Kaya ginamit natin ang corrupt. Pag ang company mo ay mockers, at nakikiisa ka, kinukurap niya ang pagkatao mo. That is why mockers corrupt good character. Kasi ang mockers, nangungutya yan. Ang mockers, isa yan sa pinagtawanan ka. At ito nagkakaroon ng evil mindset ang isang tao na mahina dito. Kaya hindi ito mapagkatiwala ang mga tao. Now, isang example natin mga kapatid, hindi nyo ba namamalayan bakit may mga nailapit ka sa Lord, naakay ka kay Lord, may nailapit kang tao sa Lord, hindi mo namamalayan ay bigla na lang nawawala. Bigla na lang hindi nagpatuloy. At kapag i-trace mo ito, may kaibigan pala siyang mocker. Pinagtawanan siya. Anong gagawin mo? Magpastor ka? Magpahari ka? At kinukutya niya ang pagbabago ng buhay mo. Mockers yan eh. At ikaw, ayaw mong mawala yung kaibigan mo, magle-left the group ka. Kaya nga sa isang puno daw, 3 klase ng tao, merong left, dahon, may sanga, at may ugat. So kapag dahon ka lang sa isang puno, malalaglag ka talaga. So ibig sabihin, ang mga nagle-left the group, katulad yan ng dahon. Hindi matibay yan. Kaya nga left the group eh. Ang dahon ay nalaglag. Ibang spelling yon. Ibig sabihin, nagpapakita sa atin, kapag mahina ka at walang paninindigan, kutyain ka lang, lalayo ka na sa Diyos. Diba? Naranasan ng iba yan. Kinutya, pinagtawanan, best friend mo. Alam niyo bang ibig sabihin ng BFF? Best Fanira Forever yan. Mga kabaited. Slang yan Fanira Forever. So, aware kayo sa mga BFF nyo. May BFF kayo na hindi Christian. Hindi believer. Kaya, grabe, pastor ka na pala. Grabe, ano ka ba? Baka lumagpas ka na sa langit, bro. Dahil ayaw mong kinakantyawan ka, you sacrifice the truth. Ayan. Kaya that's the danger of having a bad company. Mga mockers yan. At marami dyan nalaglag na. Dahon siya eh. Kumbaga sa isang puno, dahon ka lang, wala kang ugat kay Kristo, malalaglag ka talaga. At nakakahiya, wala ka palang tayo sa buhay. Wala kang paninindigan. Isang pagtawa lang sa iyo, pangantyaw lang sa iyo, back off ka na. So ang buhay mo nakasalalay sa mga barkada mo na bad company. At isa yan ang mockers. Kung dalawa yan, 3. Mga ano mo pala yan, mga BFF mo yan, mga kapatid, ang dami nila. Now, the best example dito, si Noah. Nang si Noah may command mula sa Lord,
Talagang sinunod ni Noah ang command ng Diyos sa buhay niyan. No? Biro mo, summer na summer, magtatayo ka ng napakalaking barko. At pagkatapos, summer na summer, ikaw lang mag-isa ang gumagawa nun. May instruction ang sukat, ang haba, at sino ang dapat mga pumasok. At habang nagtatayo si Noah ng ark, nagpipreach siya sa mga tao na may malaking dilubyo na darating. Ang mundong ito sasakupin ng napakaraming tubig. Alam nyo ba sa panahon ni Noah, lalagpasan pa ang mga bundok? Hindi katulad ngayon, bahalang. Sa time ni Noah, kailangan nating lumapit sa Lord, talikuran natin kasalanan natin dahil may darating na matinding kalamidad. Alam nyo ba ang ginawa ng mga tao? Pinagtawanan siya ng mga mangungutya. Naglasing, nag-inom mga tao. Kinukutya si Noah, araw at gabi. Pero si Noah nakapokus lamang sa command ng Diyos sa buhay niya. At nang dumating ang matinding dilubyo noon, biglang kumulog, kumidlat, biglang umulan, tuloy pa rin mga tao nagtatawanan. Pero hindi nila namamalayan, mukhang hanggang tuhod na yung tubig. Hanggang balakang na. At ang mga nakinig kay Noah, mga hayop, mabuti pa minsan ang mga hayop nakikinig. Itong mga tao ay hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Di ba? At masunurin pa minsan yung mga hayop. At ayun, nagsiakyata ng mga iba't ibang klase ng hayop sa ark. Nakinig sila. Biro mo, obedient pa yung mga hayop. At nakita po natin, mga mockers, tawa ng tawa kay Noah. At alam nyo, ang nakinig kay Noah, pamilya niya. Ayan. At ang tubig umaapaw na. At ang tubig ay tumataas na ang level. Umaakyat na sa bubong ang mga tao. At unti-unti na nagsara ang ark. At ang mga tao lumapit kay Noah na tulungan sila. Huli na ang lahat. Nagsara na ang pintuan ng ark. At ang mga tao ay hindi na pwedeng papasukin dahil paangat ng paakyat ang tubig. Mga kapatid, it takes months. Kumbaga, nilinis ng Diyos ang buong mundo. No? Kumbaga, ang tubig ay nalagpasan ng Mount Makiling, ang Taal Volcano. Talaga buong mundo natakpan ng tubig. Lahat ng may buhay namatay. At lahat ng mockers, nawalis lahat sila. What's the lesson? Ang lesson ay ganito. Si Noah nakapokus siya sa Diyos. May integrity siya sa pamilya niya. Nakinig pamilya niya sa kanya. At nasave ni Noah ang buong pamilya niya. Dahil hindi siya nakinig sa mga mockers. Ang mga taong mahihina na walang word of God, kunting tatawanan ka lang ng friend mo, lalayo ka na kay Lord eh. Kasi friend mo nga yan eh. Pero yung friend mo, mangungutya pala. Kaya, dapat magbawas kayo ng mga kaibigan. Kung sinisiraan niya ang paglilingkod mo, pinagtawanan ka niya, dapat ikaw ang influencer, siya mabago. Hindi yung ikaw pa ang lumayo sa Lord. Kasi ang mga mockers, sila ang sisira sa pagkatao mo. Pag sumama ka sa kanila, sira buhay mo. Tingnan ninyo ang sabi sa Psalm chapter 1, verse 1. Para makita po ninyo mga kapatid, yung binasa natin kanina. Psalm chapter 1, verse 1. Mapapansin po ninyo dito. In Psalm chapter 1, verse 1, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. So may company of mockers. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa daan ng mga masama at tumatayo kasama ang mga makasalanan o nakikiupo sa mga masamang mangungutya.
So, ibig sabihin, hindi lahat ng kaibigan ay good company. May mga kaibigan ka na padala yan ni Satanas to destroy your faith. That is why, mas ganda na kunti lang kaibigan pero mga matitino. Mga kaibigan na nasa cell group. Mga kaibigan na mayroong pagpahalaga, paggalang sa Diyos. They are the good company. The good company ay nasa loob ng cell group. Nagpapaayos, nagpapaturo. Kaya aware kayo dito mga kapatid. Nakita po natin, mockers corrupt good character. Sasabihin ka, bro, wala naman nakakita sa'yo, wala ka naman sa simbahay. Uminom ka muna. Okay? Inom ka muna. O kaya magsugal ka. O kaya ito, madaming babae dito. Walang nakakaalam niyan. So yan ang mga mockers sa buhay natin. At hindi mo alam, sa halip na hatakin mo sila, nahatak ka na sa pintuan ng impyerno. Kaya, always remember this. Protect yourself. Protect your family. Like Noah, focus niya sa Diyos. Sabi ng iba, nababaliw na yan. Well, biro mo ang init, nagtatayo siya ng malaking barko. So, lahat ng ang mangungutya, gagawin niya lahat, mapalayo ka lang sa Diyos. Kaya bad company corrupt good character. That is why, that's the danger of having a bad company. At sino sila? Itong mga mockers. Dadaanin ka sa pangungutya, pagtatawanan ka, kapatid. Kaya ang taong walang paninindigan, ito yung mga tao na kahit saan nahahatak yan. Ito yung mga taong walang daily devotion sa life. Walang prayer life. Walang cell group. Ang batayan niya sa naririnig niya palagi at nakikita. Nag-i-enjoy sila. Gusto ko rin mag-enjoy. Nag-iinuman sila. Asaya nila. Pero unlike kay Noah, may paninindigan siya sa kanyang buhay. Sino na save? Buong pamilya ni Noah. Kaya ingat kayo mga kapatid. Kahit Kristiyano kayo, disciple or leader man kayo, o anuman ang kalagayan nyo sa paglilingkod kay Lord, bantayan nyo, mga barkada nyo, matitino ba yan? Sila ba ay nang i-influensya sa iyo o ikaw ang nag-influensya sa kanila? Kaya it's a lesson learned sa atin lahat. Kung siya ay kinukutya niya ang Panginoon, ang sabi nga, ang isang genuine Christian, pag pinagtawanan nila ang Diyos na pinaglingkuran mo, sobra kang nalulungkot. And that is time to cut that relationship. Pero kung ikaw, kinakantsawan na yung faith mo, mas pinaglaban mo pa yung barkada mo kaysa faith mo kay God, something is wrong with you. Something is wrong. Pinagtawanan yung vision mo. No? Sabihin pa, sa discipleship ka pa, hindi ka naman disciple ni Jesus eh. Di ba? Kukutsain lahat ng mga paglilingkod mo kay Lord. No? Minamanipulate kayo ng pastor dyan. Ultimo mga Kristiyano, mga mockers din eh, yung ayaw ng discipleship. Kristiyano inside, may mga mockers din. Alam mo, voluntary ang pagsiserve kay Lord. Ba't ka naman nag-ano dyan? Pumasok dyan. May mga church naman na voluntary. You just come and go. You don't need cell group. You don't need leaders. Di ba? May karapatan ka sa buhay mo. So, lalasunin utak mo. No? At yan, padala ni Satanas yan. Mga kapatid. Until such time na na-influensyahan ka na. Kaya, it's a warning to all of us, mga kapatid. It's a warning to all of us. Mga barkada ko ba, naglalapit sila sa Diyos sa akin? O sila yung naglalayo sa akin sa Panginoon? Kaya that's number one warning to all of us. That is why may panganib ang pagkakaroon ng bad company. No? Kaya dapat, hindi natin dapat isacrifice ang truth. Ang sarap kaya makita ng isang babae o lalaki may paninindigan. Kaya mong ipaglaban at you know how to discern sa mga tao na nasa paligid mo. Ipaglaban mo ang katotohanan. Second, sino ang mga taong ito na mga bad company? Pangalawa, stiff-neck,
destroys good character. Ayon. Stiff-neck destroys good character. Sa Tagalog, ano ang stiff-neck? Sige nga, Tagalog nyo, matigas ang liig. Yun ang ibig sabihin noon. Diba? Kayo, nakaranas kayo ng stiff-neck? Di ba pag na-stiff-neck ka, hindi mo maigalaw ang iyong liig sa kabila. This is a figure of speech. Ibig sabihin ng stiff-neck, destroys good character. Ito yung mga taong naririnig kanila, pero hindi kanila susundin. In other words, ang mga stiff-neck people are hard-headed. Matitigas ang ulo. So pag sinabing matigas ang ulo, wala namang ulong malambot. Lahat ng ulo matigas. Another figure of speech. Ibig sabihin, hindi tumatalab sa kanya ang aral ng salita ng Diyos. May sarili siyang prinsipyo. Kahit pangaralan mo yan, ituwid mo yan, hinding-hindi yan maniniwala sa Diyos. Kahit ang Diyos pa bumaba sa kanya, hindi niya paniwalaan yan. Mga kapatid, mga stiff-neck people yan. And it destroys good character. May kaibigan ka pang ganito? Now, mangwawasak yan ng pagkatao mo. So kung may kaibigan ka na hindi mo mayaya yan sa cell group, hindi mo mayaya sa gawain yan, pupwedeng nandyan ngayon sa online platform, pero walang talab yan sa kanya ang mga mensahe na salita ng Diyos. Nanonood lang yan, maghahanap ng mali yun. Pero may sariling tayo yan sa buhay. Mahirap na kasamang barkada yan. Hindi niya nababaguhin ang kanyang prinsipyo kahit mali. Kung saan ako namulat, doon ako tatayo. So, mga biological belief, hindi niya alam na ang namulatan niya maling turo, doon siya manindigan. Kahit papuntang impyerno yung kanyang nakagisnan. Ito yung mga stiff-neck people, walang teachability. At kapag kasama mo yan, matindi panindigan noon. Kahit mali, manindigan yan. Pwede kang hatakin noon kapag mahina kang klase ng disciple. Ayon. Now, may ibibigay akong verse sa inyo. Exodus 33 verse 3. Tingnan po natin. Exodus, no? Ginagamit ko ngayon NIV version, di ba? Exodus 33 verse 3. Ang sabi dito ng Diyos, "Go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you because you are stiff-necked people, and I might destroy you on the way." In verse 5, "For the Lord had said to Moses, tell the Israelites, you are a stiff-necked people. If I were to go with you even for a moment, I might destroy you. Now take off your ornaments and I will decide what to do with you." May naobserbahan ba kayo sa verse 3 and 5? Ano observation nyo? If you have a good observation, may utos ang Lord, punta kayo sa land na puno ng milk and honey. Ibig sabihin, tinuturo ni Lord sa kanila ang lugar ng pagpapala. At sila, kumbaga, materially, tinuturo ni Lord ang blessing patungo sa kanila. Ito ang masaklap kapag stiff-neck ka. Anong sabi sa second sentence? "But I will not go with you." Bakit, Lord? "Because you are stiff-necked people, and I might destroy you on the way." Ibig sabihin, kung basahin mo sa Tagalog, ang stiff-neck, matigas ang ulo nyo. Now, what's the lesson? Makinig po kayo. Hindi ibig sabihin, kapag may milk and honey buhay mo, sagana buhay mo, kasama mo ang Diyos. Marami ang isip nila kapag materially, you are filled materially, you have everything. Mataas ang sweldo mo, nakakakain ka ng masarap sa mga restaurant na pupuntahan mo, mapera ka. Akala mo may Diyos ka, pero wala na pala ang Diyos dyan dahil ang Diyos, listen to this,
lumalayo sa mga matitigas ang ulo. Sabi ng Lord, "You are stiff-necked and I might destroy you on the way." So hindi ibig sabihin na you accumulate everything. You have the gadget, you have the money, you have the car, you have the house and lot, everything. Hindi lahat ay masasabing pagpapala. Kung matigas ang ulo mo, wala ang Diyos dyan. Naalala nyo sa temptation kay Jesus Christ, anong sabi ni Satan? Ibibigay ko sa iyong lahat, lumuhod ka lang sa akin. Sambahin mo ako. So ibig sabihin, hindi ibig sabihin na malaki sweldo mo, kasama mo Diyos mo. Hindi ibig sabihin na kahit hindi ka sumamba, hindi ka manalangin, ang laki naman ng kita ko eh. Meron naman akong matitirhan, may bahay ako, may lupa ako, may sasakyan ako. Everything will provided in my life. Katulad tayo ng mayamang hangal. Pero tandaan natin to, even though everything you have, you accumulate everything, kilala ka pa ng buong mundo. Pero pagdating sa spiritual, baliwala sa iyong mga bagay na spiritual. Ang sabi ng Bible, hindi ako sasama sa iyo, but I will not go with you. Alam niyo mga kapatid, ito yung masaklap sa lahat. Anytime pwedeng bumagsak ang isang tao. Kaya always remember, ang batayan ng ating paglilingkod sa Diyos wala sa material na bagay. Bantayan mo, baka nalunod ka na sa material things, pero hindi mo na pala kasama ang Diyos. Stiff-neck ka na. Matigas na ulo mo, hindi ka na nakikinig, hindi ka na sumusunod, kasi nakikinig ka sa puso mo at isip. Nakikita mo, baka hindi ako mag-pray, kahit hindi ako mag-devotion. Wala nga ako sa simbahay eh. Hindi naman nila alam eh. Pero kasama ako nila, wala kang inner strength. Kita mo, may kita naman ako, stable naman kita ko, pero bantayan mo kapatid. Baka bumulahaw tayo ng iyak kasi pag hindi natin kasama ang Diyos sa buhay natin, any time of the day, ikakabagsak natin yon. That is why dapat nyo i-value to. All of us are dependent with God. Malulusaw lahat ng meron tayo. Anytime pwede magsara ang company, malugi ang business, or anytime bigla tayong pasukan ng karamdaman. Ibig sabihin, pwedeng mag-change ang cycle ng life natin. Lalo na kung stiff-necked person ka. Hindi ka nakikinig, mayabang ka na eh. Ang sabi ni Lord, I will not go with you. Ayon. Dahil mga stiff-necked people kayo, sabi dito, if I were to go with you even for a moment, I might destroy you. Sabi ni Lord, baka sirain ko na lang kayo. Pero dala-dala nila ang milk and honey. Pagpapala. So lesson learned, huwag masyadong sumandal sa everything that you have, everything that you possess. Pagpapala ni Lord yan. Pero dapat lalo kang lumalim sa Panginoon. Lalo kang dumikit sa Diyos. Huwag kayong malunod sa mga material things na hindi ka na nagpipray, hindi mo na inahangad ang guidance ng Diyos sa buhay mo, hindi ka na nakipag-fellowship. Kasi you have everything. At marami dyan sumablay at nasira. Anytime God will destroy us. Kaya sabi dito, stiff-neck destroys good character. Baka may kasama kayo, gustong-gusto mo siya, may ina-idolize pa kayo. Di ba mga secular people, hindi mo alam kapatid, kasama kang i-destroy ng Lord. Tandaan natin, mga taong sikat ay lumilipas na. At yung mga taong hinahangaan ninyo, nawawala na. Kasi si Lord, dinidestroy niya anuman ang meron sa mundong ito na hindi siya ino-honor. Yun ang ingatan natin. That is why it's a warning to all of us. Sino ang company mo? Mga stiff-neck ba yan na hindi nakikinig, hindi sumusunod? Tango ng tango, pero baliktad ang ginagawa. Ayon. Meron kang kausap, tango lang ng tango sa iyo yan. Pero taliwas sa talikod ang ginagawa.
Ang tawag noon, mga stiff-necked people. And it destroys your good character. Makakahawa yan. Kaya tandaan natin mga kapatid, ingat po tayo. Ingat po tayo dito. Dahil ito ang mga taong ito, kailanman, matigas ito. Matigas yan. Matigas ang kalooban. Kumbaga may maling paninindigan ng ganitong klase ng mga tao. Kaya naway makita ninyo, dapat ko na palang i-filter ang aking mga kasama. No? Okay lang kung isa lang kasama ko. Nang na-filter mo, nakita mo, mga nagdi-destroy sa karakter mo. It's okay na wala kang kaibigan, but your best friend in life is our Lord and Savior, Jesus Christ. Madami kang kaibigan, mga destroyer naman ng karakter mo. Kaya magtataka ang magulang, matino yung anak ko pag uwi, nagmumura na. Matino yung anak ko pero ngayon, bastos na. Kasi may bad company. Kita nyo, pag na-expose yung mga anak nyo sa outside world, matino yung anak ko dati pero ngayon, hindi na ako nire-respeto. May influencer sa labas na mga bad people. Kaya tandaan natin, ang purpose natin to reach out people, dapat tayo yung good influencer to reach out people, not the bad people to influence us. Kasi minsan may ibang maling connotation eh. Kinakaibigan ko sila para maakay ko sila sa Lord. Ang nangyari, ikaw na palang naakay nila palayo sa Lord. Kung hindi ka rin lang strong, start to strengthen yourself first bago mong kaibiganin lahat. Pero kung mahina ka, kapatid, magpalakas ka muna sa Diyos. Maraming ganyan na nangyayari sa atin. Sobrang hina nang na-expose sa mga tao, nalusaw, sinakripisyo ang paglilingkod kay Lord. Nawala. Dahon eh. Sa puno, dahon pala siya. Hindi pala siya yung nakaugat kay Jesus Christ. Mga kapatid. Kaya dandaan natin, stiff-neck destroys good character. In Acts 7:51, another supporting verse ng stiff-neck, mga kapatid. Acts chapter 7, verse 51. Ano sabi sa Acts 7:51? You stiff-necked people, your hearts and ears are still uncircumcised. You are just like your ancestors. You always resist the Holy Spirit. So ang mga stiff-necked na tao, kinukontra nila ang Espiritu Santo. Ang sabi po dito, you stiff-necked people, ang puso at tenga ninyo are still uncircumcised. Alam niyo, ibig sabihin na uncircumcised? Hindi pa natuli. So, ibig sabihin, hindi pa rin nagbabago ang puso at ang tenga ninyo. Nakita niyo mga kapatid? Yun ang mga stiff-neck. Kaya, tandaan po natin, unless the Holy Spirit will convict that person, may possibility pa. Kaso lang, ang masaklap dito, you always resist the Holy Spirit. Biro mo, kaibigan mo yan, may Holy Spirit ka siya, kinakalaban ng Holy Spirit. At tingnan natin, naakay mo ba yan o ikaw ang maakay? And like what I said, kung mahina ka at mga taong ito, matitindi yan. Mahina ang pundasyon mo, wala kang Word of God, wala kang cell group, wala kang discipleship, hihigupin ka nun. Kaya nagle-left the group ka, nawawala ka na lang bigla, kasi mas malakas sila. Dahil hindi mo pinatibay ang spiritual life mo. So even inside of the church, maraming nagpapadisciple, marami ang masasabi nating leader na nga eh. Kaso lang, hindi pala well-founded sa Word of God. Ayon. At yan ang problema, mga kapatid. Kaya dito natin makikita ngayon na sa time natin, makikita kung gaano kakatibay bilang isang disciple ng ating Panginoon. So, stiff-neck destroys good character. Tandaan natin yon. Kaya ang palatandaan na you are in a good company, those people na nakasama mo palagi sa paglilingkod kay Lord. Yan ang mga taong kasama natin sa gawain ng Panginoon. Number 3,
So nakita nyo ngayon, identify ninyo, sino ba tong mga tao na to na bad company? Mockers, stiff-neck. Then the third, slanderers, ruin good character. So anong kaibahan ng destroy sa ruin? Sa destroy, winawasak. Ang slanderer naman, sinisira niya ang good character mo. Kasi ganito yan. Ang slanderer, something untrue said in order to harm someone's reputation. Ang isang slanderer, hindi totoo sinasabi niya para siraan niya ang reputasyon ng isang tao. Ayon. Hinaharm niya yung reputasyon ng taong yan. Kaya, ang mangyayari, kaibigan mo ang slanderer, pag naniwala ka sa kanya, ito masaklap. Ang slanderer, gossiper yan eh. Pag naniwala ka sa slanderer, sira ka. Sira ka. So, ibig sabihin, mas matindi mangyayari sa iyo. No? Masisira ka. Halimbawa, may naghatid sa akin na isang kwento, pinaniwalaan ko, sira na ako dun. Kaya ako ang isa sa pinag-ingatan ko, halimbawa, away mag-asawa, lalapit ang babae lalaki, hindi ako naging conclusive agad. Kasi pag kumampi ka kaagad, nagbigay ng information yung lalaki o babae, pag kumampi ka kaagad, hindi mo alam, one-sided story lang yon. Kaya ingat kayo sa mga tao na ang dala, kapwa-tao, nasisiraan sa harap mo. Magpapa-counsel kunyari, pero hindi mo alam, pag emotional ka at ini-internalize mo sinasabi, sama na tingin mo sa iba. So kung sira ang taong ito, masira ka. Ang slanderer, naninira yan eh. So kapag ikaw ay naniwala doon sa naninira, kasama kang nasira din. Kasi ang slanderer, maninira yan. At ikaw na naniwala sa isang slanderer, untrue. Lahat ng slanderer, hindi totoo sinasabi. Nagdadala sila ng wrong information. I-BFF mo siya, paniwala ka kaagad. Believe ka kaagad sa kanya. Wala kang pagtitimbang. At marami dyan, nasira na rin ang kanilang Christian life. Kaya ingat kayo mga kapatid, ang taong walang Word of God, binabalik ko palagi, walang prayer life, hindi niya madidiscern kung sino ang mga taong ito sa paligid niya. Even close friend mo pa yon, no? Mula pagkabata. Pero kapag wala siyang Diyos sa buhay niya, pwedeng ikaw ay maguguho ang pagkatao mo. Kasi, it is unwise to even associate with those who slander. Ang tawag nga, mangmang ang naninira sa kapwa. Hindi mas mangmang ka kung naniniwala ka sa kanya. Di ba? Kaya anong sabi sa Proverbs 20 verse 19? Maganda basahin sa Tagalog. Magtagalog naman tayo. No? Kawikaan, Kabanatang 20, talatang 11. Anong sabi sa Kawikaan? Ang lihim ay nahahayag dahil sa mga chismis. Kaya huwag kang makisama sa taong makati ang dila. Ang tawag sa mga slanderers, makati ang dila. Kumbaga sa Ilonggo, may arikis. No? Alam niyo ba, arikis? Isang klase ng sakit na sa sobrang kati, kamot ng kamot mo. So, ibig sabihin, ang mga slanderer, another figure of speech, hindi yan mapakali na wala siyang sisiraan. Hindi yan mapakali. At isa sila sa mga nagpapako kay Kristo sa krus. Ang mga slanderer. O tingnan mo, katabi niya mga makasalanan. O tingnan mo, nangangaral siya, kumakain siya, araw ng pamamahinga. Mga religious people, sinaslander nila si Jesus Christ. So nagatid sila ng wrong information sa mga leader, kaya si Jesus Christ ay pinako sa krus. Kaya aware kayo dito, beware of slanderers. Dahil kung may kaibigan kang slanderer, isa-slander ka rin niya balang araw.
Okay? At yan ang magiging bara sa paglilingkod mo kay Lord sa discipleship. Kaya dapat nakikinig tayo sa Word of God kasi ito yung mga bara, hadlang sa pag-unlad mo sa buhay Kristiyano. Kaya very clear, huwag kang makisama sa taong makati ang dila. Hindi yan mapakali hanggat wala siyang sisiraan na tao. At pag hindi ka discerning, mas sira ka kaysa sa kanya. Dahil habang ina-absorb mo yan, ang mangyayari, hindi ka nagbabalanse, taglay-taglay mo pala ang wrong information. And someday mapapahiya ka na hindi pala tama ang iniisip mo sa isang tao na yan. Malaking pagkakamali, nahuli na ang lahat. Ayun. That is why the right information is only in the Word of God. Kaya ang mga taong matino, mga taong marunong, kausap mo palagi, they speak about ideas. Pero yung mga taong mangmang, they speak about people. Tao palagi pinag-usapan yan. Chismis ng ibang tao. Pagchichismisan ng buhay ng ibang tao. Nangyayari yan sa loob ng church at sa labas ng church. Kaya dapat, ingat ang mga leader dito. No? Kasi even leaders, discipler na, nabibiktima po dito. Tandaan po natin, even sa loob ng cell group, nakaka-penetrate yan. Mag-ingat po tayo dyan, mga kapatid. Because slanderers ruin good character. Na kapag naging one-sided ka, pati ikaw, nasisira na din. Ayan. That is why, balik palagi tayo doon sa ating pinakamatinding makapangyarihan sa lahat. Sa kapangyarihan ng Holy Spirit, dapat you are discerning kung sino yung nakapaligid sa iyo. Sino mga tao na nilagay ng Diyos sa iyo. Meron dyan bulok ang pagkatao, bulok ang pagkaugali. At wag na wag tayong maniwala agad. Anong sabi sa Proverbs? Proverbs chapter 10, verse 18. Tingnan po natin. Proverbs chapter 10, verse 18. Anong sabi po dito? Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Kita ninyo, ang slanderer, makati ang dila, at ang slanderer ay isang mangmang. At ikaw ngayon, kung puno ka ng Espiritu Santo, discern mo na kaagad. Kilala mo na agad. So kung friend mo pa yan, ikaw dapat ang nagre-rebuke. Ang mahirap sa ating mga Kristiyano o disciple. Mapanaywalain tayo sa mali. At kapag nahigop ka nun, isa ka na rin sa mangmang. Mas masahol ka pa sa mangmang. Kaya ang isang maninira, pinaniwalaan mo, mas masahol ka pa sa kanya. Kaya be careful. Be careful. Kaya kami ni Del, pag nag-usap kami, we talk about disciples, we talk about primary. May mga nag-uusap kaming dalawa, we want to balance everything. No? We want to balance everything. Hindi kami agad naging conclusive sa taong ito. Ayun. We go back to what the Word of God says about it. Kasi isipin nyo to mga kapatid. Ang Diyos poprotektahan ka ng Lord. Listen, pag anak ka ng Diyos, iingatan ka niya sa mga taong slanderer, mockers, and stiff-necked. God will protect you na hindi ka malason. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, even the church is not perfect. Sa loob ng church may mga slanderer din. Even in your cell group. Maaaring may magpa-counsel sa iyo pero poprotektahan niya sarili niya. Nagsasabi siya na parang aping-api siya. Pero siya pala ay hindi nagsasabi ng totoo. So slanderers, stiff-necked, and mockers are bad company. Ito yung mga tao, makikita mo yan sila sa kanilang mga sinasabi at mga galaw. So sabi nga dito, do not associate with them. Huwag kang sumama sa kanila. Kung makipag-associate ka, dapat sila yung naakay mo sa Lord. Sila yung mga nadala mo sa Panginoon. Kaya, ingat po tayo. And isa sa maganda dito, kapag matino ka, maayos ka, genuine ka kay Lord, hindi ka malalaso ng ganitong klase ng mga tao.
And always bear in mind, tandaan nyo to, palagi nyong isipin to mga kapatid, ikaw at ako, lahat tayo, naging matuwid lang tayo sa harapan ng Panginoon. It's because of the righteousness of Christ. Ang katotohanan ay ganito, lahat tayo may mga baho sa buhay. May mga baho tayo sa pamilya natin. Ang ating mga past may mga baho. Kaya pag-isipin mo kapag nanira ka sa isang tao, may baho ka din. No? May amoy ka din, kapatid. Ibig sabihin, hindi ko nga alam kung mabaho ako dahil may langaw dito eh. No? Nilalangaw na nga ako dito eh. Ibig sabihin, may kabahuan ang pagkatao natin. What is your right to destroy that person? Diba? So ito, pinapakita sa atin, tinanggap lang tayo ng Diyos dahil sa katuwiran ni Kristo sa buhay natin. Because of Christ in us. But all of us are imperfect. So we have no right to judge other people. We have no right to pinpoint other people. Sa discipleship, ang ating batayan sa discipleship, relationship, at nakita mo, as leader, tinutuwid mo isang tao, but you don't judge that person. Dinadala mo siya sa Panginoon. Pag hindi siya sumunod, pinagsasabihan mo. Pero pag talikod, hindi mo siya pag-usapan. Hindi mo siya sisirain. Kinakausap mo siya eye to eye. Kinakausap mo siya face to face. Pag talikod, wala na. Tapos na dapat yon. Ang mga slanderer, nakangiti sa iyo yan. Pag talikod, kinakain ka ng patalikod. And that is not the picture of discipleship. Tandaan natin yon. Kasi like what I said, confrontation is good. Pero backbiting is evil and demonic work. Yung kakagatin mo siya ng patalikod. Magandang kausapin mo siya ng paharap. Kaya tandaan natin mga kapatid, slanderers ruin good character. Ang mga slanderers, mga duwag yan. Sisiraan ka ng patalikod. Kumbaga, hindi mo maririnig ang mga sinasabi nun. Yan ang mga slanderer. At ikaw na nakikinig, kapag hindi ka marunong magbalanse, masisira ka and someday sisirain ka rin niya. Ayun, mga padala yan ng demonyo. And always listen to this, bakit natin pinag-usapan ito? Upang ang buhay natin surrounded by right people. At ang buhay natin na surrounded by right people, dadalhin ka nito patungo sa pag-unlad mo kay Lord. Pero kapag nakita mo na umaatras ka na, lumalayo ka na, at makikita mo, nalason ka na ng mga slanderer, nadali ka na ng mga stiff-neck at mga mockers, at kahiya-hiya ka dahil wala kang paninindigan sa buhay, mapapahamak mong pamilya mo. Biro mo, lumalaki pamilya mo sa mga slanderers. Mga anak mo lumalaki na puro din mga nakikinig sa mga matitigas ang ulo at sa mga mockers. This is for our next generation. Kaya malaga ang tatay, ang nanay, ang anak may paninindigan sa tama. Even in our government, matatalino pero nagsisiraan sila sa isa't isa. So kita mo mga kapatid, downgraded even in our government. Ang kanilang, makikita mo sa media, di po ba, harap-harapang siraan. Why? Namamana yan sa mga nakaraang generation. Hindi ibig sabihin na magarang damit mo, mag-decente kang tao, pero bulok naman ang puso at isip natin. Biro mo, makikita mo, sobrang ganda ng mga sinusuot, pero nagsisiraan. Even in our top government. Kaya this is an awareness to all of us na ma-restore natin ang good character. At aware tayo, wala sa damit na sinusuot yan, kundi sa character na binago ng Diyos. Si Kristo lang makapagbabago sa buhay natin. Kaya nga, ang lesson learned nito, sa panahon ngayon, dapat may sarili kang paninindigan base sa salita ng Diyos. Hindi ka nadidiktahan, hindi ka nabubulungan ng mga nagsusulsol, hindi ka naniniwala sa mga sabi-sabi. The best manual in life is the Word of God.
balik pa rin po tayo doon, mga kapatid. Kaya it is an awareness to all of us na dapat natin makita. Kaya sa ating pagtatapos, people who are good company. Ito yung conclusion natin. Ang mga tao na masasabi mo magandang kasama are those with vision, purpose, and goals. Ibig sabihin ng mga mas magandang kasama yung dadalhin ka sa pangitain. Dadalhin ka sa layunin ng Diyos. At dadalhin ka sa goals. Ano yung goals? Meron kang gustong abutin na makapagbigay glory kay Lord. At ito'y tumutukoy sa mga taong naligaw ng landas. At itong mga taong itong naligaw ng landas, maayos ang buhay nila. Kaya dapat, you are strong, good influencer. Hindi yung mahina ang influence mo, ikaw pang naakay. So, sino mga taong ito na good company? They are obedient, fruitful, and serve as multipliers for the glory of God. Grabe, di po ba? Ang sarap kasama mga taong ito. Na pagkausap mo, it's all about the vision, about the purpose and goals. Sila yung mga masunurin. Sila yung mabunga. Sila yung mga naglilingkod na nagmumultiply lalo sa kanilang paglilingkod sa Lord. At ginagawa nila yon for the glory of God. They have no time na maimpluwensyahan sila o makinig sila sa mga slanderers, technique, and mockers. Alam niyo mga klase ng taong ito, walang ginagawa yan sa gawain ni Lord. Kaya dito sila ngayon nakapwesto. Pag wala kang ginagawa sa Lord, wala kang pinagkaabalahan sa gawain ng Lord, papasok ngayon ang mga ganitong klase ng pagkaugali. Maninira ka na lang. Parang lalabas na may ginagawa ka. Biro mo, inside of the church, maninira ka. Wala kang ginagawa eh. Di ba? So, inside and outside ang mga ganitong klase ng tao. Hindi mo kayang sumunod because of your flesh, titigasan mo na lang ang ulo mo. At hindi mabuting kasama ang ganito because bad company corrupts good character. Tandaan natin yon. And that is very dangerous. Naway sa umagang ito nakita ninyong kahalagahan ng ating pinag-usapan. Be wise, maging aware kayo as we go on sa ating last quarter of the year, focus to the vision, purpose, and goals. At makikita mo, tataglayin mo yan kasama ang buong pamilya mo at buong generation. So before I close in prayer, naway isang awareness sa atin to. Start to be more discerning. Start to filter your company or mga kasama. Start ka ng pag-aralan ng mga taong nasa paligid mo. Kahit mag-offer pa yan ng food sa iyo, magbigay ng favor sa iyo, wag kang paakay sa mga taong mali na dadalhin ka palayo sa Lord. It's a warning to all of us. So sa oras na ito mga kapatid, before we listen to God's message through songs, lahat tayo ngayon, ihanda natin ang ating mga communion. Ilapit natin ngayon dito ang ating mga tinapay at ang ating mga alak sa inyong mga lugar. Sa altar ninyo, nandiyan man kayo. Every first Sunday, we have our communion. Then, before I close, sabay-sabay nating papurihan ng Panginoon. So, stay put po tayo. No? Mga good company, mga kasama natin na nandyan ngayon sa ating online simbahay. Kunin po natin ang ating mga tinapay. So hawakan natin yung ating mga tinapay. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, "Ang sarong ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Sama-sama nating papurihan ang Panginoon. Tatawagan natin ang ating CGS Philippines worship team. Let's give the highest praise to the Lord today. Thank you, Jesus. And I don't care what they say about me, it's alright. It's alright. I don't care what they think about me, it's alright. They'll get it one day. 'Cause I love you and I'll follow you. You are my life. And I will read my Bible and pray. And I will follow you all day. Hey! And I don't care what it costs anymore. 'Cause you gave it all and I'm following you. And I don't care what it takes anymore. No matter what happens, I'm going your way. 'Cause I love you and I'll follow you. You are my life. And I will read my Bible and pray. And I will follow you all day. All day. All day now. All day. All day. All day now. All day. And I don't care what they say about me, it's alright. It's alright. And I don't care what they think about me, it's alright. You'll get it one day. I love you and I'll follow you. You are my life. And I will read my Bible and pray. And I will follow you all day. All day. All day now. All day. All day. All day now. All day. For anyone around can see just how good you've been to me. To all my friends that don't know you, I pray that you would save them too. For anyone around can see just how good you've been to me. To all my friends that don't know you, I pray that you would save them too. Yes, Lord. That's clear. All day now, all day, I will follow you. All day now, all day. Thank you, Jesus. All day now, all day, I will follow you. All day now, all day. Hallelujah. All day now, all day. Thank you, Lord. All day now, all day.
Let us close in prayer. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa paalaala mo sa amin. Isang pag-iingat namin as we go on sa aming journey, na not all people around us are good company. I pray, lahat ng nandito ngayon ay may sariling paninindigan, prinsipyo mula sa langit, na hindi kami masasway ng mga wrong people. Bagkos ang mga wrong people ay maging right people through us, O God, na kami mismo, we will dominate those people with your word, with your presence, through the Holy Spirit. I pray sa lahat ng mga nakinig ngayon, mga anak mo, Panginoon. I pray, huwag kaming matakot mawala ng kaibigan, bagkos kami mismo ay mga nagdodomina, kami mismo mga good influencer, to penetrate with their life, na maging good people sila. I pray lahat ng mga disciples, lahat ng mga leaders, lahat ng mga invites na kasama namin sa ngayon, all of us here, we pray na magiging example kami, maging good company kami, maayos ang maraming buhay ng tao. I pray, Lord God, prepare us sa mga taong nasa paligid namin, na kami ang influencer for the glory of God. Kaming mag-aabot ng mga tao na nasira ang buhay at dalhin sila sa isang matuwid na pamuhay. Bless all your people today. I pray blessing to all of us. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.